Magandang hapon po sa inyong lahat. Magsiluhod tayo nating nasalin ang panalangin ng kaloob bilang ating pag-aalay sa misang ito. Panginoon, tanggapin mo po ang aming handog, bunga ng aming pinagpaguran at ang pagbubulag ng mga halog na iyong bigay. Basbasan mo kami at ang aming mga handog, gawin mo kami kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong kaharian. Amen. Magsitayo ang lahat. Ngayon ay ating sinubulita ang kapistahan ng banal na mag-anak. Ang mangunguna sa ating pagdiriwang ay Reverendo Padre Eugene Castilla Jr. Sabayan natin ng koro sa pag-awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, lalo pa ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, sa aking pagkukulang, kaya sinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid. Ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagkalooban mo kami ng ulirang huwaran ng angkan na sina Jesus, Maria at Jose, ang mag-anak na banal, sa pagtulad namin sa kanilang mabuting pagsusunuran, kami naway magkamit ng walang maliw na kaligayahan sa pamamagitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Itinuturo ni Sirach na dapat mahalin ng mga magulang ang kanilang mga anak, at ang mga anak naman ay dapat na gumalang at mangalaga sa mga magulang, lalo na sa kanilang katandaan. Ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak. At iniutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina. Ang gumagalang sa kanyang amay, nagbabayad na sa kanyang kasalanan. At ang nagpaparangal sa kanyang inay, parang nag-iimpok ng kayamanan. Ang gumagalang sa kanyang amay, paliligayahin naman ng kanyang mga anak, at ang panalangin niya'y agad diringgin ng Panginoon. Ang nagpaparangal sa kanyang ama at nagdudulot ng kaaliwan sa kanyang ina ay tumatalima sa Panginoon. Pahahabain ng Diyos ang kanyang buhay. Anak, kalingain mo ang iyong ama pag siya'y matanda na, at huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. Pagpaumanhinan mo siya kapag nanlalabo na ang kanyang isip. Huwag mo siyang lalapastanganin ngayong nasa kasibulan ka na ng iyong lakas. Ang paglingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon. Yan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na alupikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya, uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asaway parang ubas na mabunga. Bagong tanim na olibo, sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sino man, kung ang Diyos, kung pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay, pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Iminumungkahi ni Apostol Pablo na ang tunay na pananampalataya at kabanalang Kristiyano ay nasasalamin sa mabubuting gawain, pagpapakumbaba, pagtitiis, at pagmamahalan. Ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal Niya. Kaya dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait, at matiisin. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad na kayo ng Panginoon, kaya magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo, pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. At paghariin ninyo sa inyong puso
ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat yan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag silang pagmamalupitan. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang sapagkat ikinalulugod yan ng Panginoon. Mga ama, huwag ninyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka manghina ang kanilang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin Ang niyo mabuting balita ng Panginoon ay kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Pag-aalis ng mga pantas, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, magbangon ka, dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-ina, at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa inyo. Sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin. Kaya dali-daling bumangon si Jose at nang gabing iyo'y dinala sa Ehipto ang mag-ina. Doon sila tumira hanggang sa mamatay si Herodes. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. Pagkamatay ni Herodes, isang anghel ng Panginoon ang napakita sa panaginip kay Jose sa Ehipto. Magbangon ka, sabi sa kanya, iuwi mo na sa Israel ang mag-ina, sapagkat patay na ang nagtatangka sa buhay ng bata. Nagbangon siya at iniuwi nga sa Israel ang mag-ina. Ngunit nang mabalitaan niyang si Arkelao ang naghahari sa Judea, kahalili ng kanyang amang si Herodes, siya'y natakot na pumunta roon. Muli siyang sinabihan sa panaginip, kaya't nagtungo siya sa Galilea, sa Nazaret sila nanirahan, upang matupad ang sinabi ng propeta. Siya'y natawaging Nazareno. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Pagkatapos nating magdiwang ng kapanganakan ni Jesus na manunubos, ay pinagdidiwang natin ngayon ang kapistahan ng banal na pag-anak. Si Jesus ay
pinadala ng Ama bilang tagapagligtas. Kung tutusin ng tagapagligtas, dapat siya ay malakas, matibay. Pwede namang isang tagapagligtas na adulto, hindi bata. Pero ang pinadala niya ay sanggol. Kung sanggol, maghihintay pa ang Israel ng maraming taon bago siya maging adult at masimulan yung kanyang public ministry. Mayroon itong nais iparating o kahulugan. Bakit sanggol? Ang sanggol ay kinakailangan ng mag-aalaga. Kaya nga binigyan siya ng tatay, legal father, si Jose, at ang nanay niya, si Maria. Lumaki siya sa isang pamilya na normal. Siya ay Diyos, ngunit siya ay totoo ring tao. Katulad natin, normal siyang lumaki. May magulang, may pamilya. Sabi sa ating unang pagbasa sa aklat ng Sirach, tungkol ito sa ugnayan o relasyon ng magulang at ng kanyang mga anak. Sabi, ang mga anak daw, igalang ang ama. Nandoon naman yan sa 10 utos, di ba? Sa 10 Commandments. Kapag matanda na daw yung ama at kanyang pag-iisip ay medyo kumakapos na, sa madaling sabi ay ulyanin na, huwag niyo siyang lalapas tanganin. Yun ang sabi dito sa aklat. Igalang siya, huwag lalapas tanganin. Dahil ang gumagalang sa ama ay napapatawad ang kasalanan at humahaba ang kanyang buhay. Gayon din ang gumagalang sa ina ay para daw nag-iimpok ng kayamanan. Marahil hindi ito material na kayamanan, kundi ang kayamanang nakalaan sa atin, na bigay ng Diyos mula sa langit. Marami tayong nakikita sa modernong panahon na may mga anak na malakas at kapag matanda na ang magulang ay kanila na lang pinapalo, sinasaktan, sinisipa. Merong distortion, hindi maganda, di ba? Baka mayroong pagkakamali doon sa pagpapalaki ng anak, di ba? Kaya kinakailangan para igalang ka ng iyong anak, igalang mo rin ang iyong mga anak dahil sila ay tao rin, may dignidad na dapat irespeto. Sa ikalawang pagbasa mula kay San Pablo, ito naman sinasabi niya ang mga ugali na dapat meron sa ama at sa ina. Kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagkumbaba, mabait at matiisin. Ito yung mga qualities. May pagpapakumbaba dahil kung kanya-kanya kayong pride, mapagmataas, ang pagtingin sa sarili ay superior, hindi kayo magkakasundo. Mabait at matiisin. Kung hindi ka marunong magtiis, magtimpi, ay palagi mo na lang ipapairal ang iyong sarili, ang iyong galit, ang iyong kagustuhan. Hindi mo inuunawa ang damdamin ng iyong partner. Maganda ang kalooban, maging mahabagin. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran. Kung may hinanakit kayo sa isa't isa, hindi maiiwasan na mayroong hindi pagkakasundo, magkakaroon ng sama ng loob, magkakaroon ng hinanakit, dapat mayroong forgiveness, pagpapatawad, marunong humingi ng tawad, at marunong magpatawad dahil pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. So, ito ang isang sikreto ng relasyon ng mag-asawa. Kung minsan, mas pinaiiral kapag mayroong offense o kasalanan ang isa at humingi na ng patawad, makalipas ang ilang buwan at ilang taon, hinuhukay pa rin yung nakalibing na kasalanan,
na humingi na nga ng tawad, di ba? Ngayon, dito, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat yan ang kalooban ng Panginoon. So, pasakop. Anong ibig sabihin ng pasakop? Ito ay kinikilala ang role o papel ng lalaki bilang pinuno, namumuno at ulo ng mag-anak o ng pamilya. Hindi ibig sabihin na siya ay magiging diktador, kahit na mali ang kanyang pinahihiran. Ang ina dapat nagbabalanse, dapat mag-complement, tatapalan niya, ihignoan o kung ano man ang pagkukulang ng ama sa tahanan. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, huwag silang pagmamalupitan. Alam natin, mayroon tayong mga kapitbahay. Yung babae ay binubugbog o battered wife. Kapag umuwi yung lalaki na nalulong sa alcohol o sa alak, kaya kinabukasan, ang mga asawa nilang babae ay naka-shades dahil may black eye. Ibigin ninyo ang inyong asawa, huwag silang pagmamalupitan. Baka humantong kayo sa kulungan dahil meron tayong batas, Violence Against Women and Children. At ito ay may katapat na parusa na pagkakakulong. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang sapagkat ikinalulugod yan ng Panginoon. Pagsunod sa magulang. Yun ang basic na dapat nakatanim sa mga anak. Dahil hindi pa husto ang inyong gulang, ang inyong pag-iisip ay hindi pa mature, kailangan niyang tagagabay. Yun lang ang ibig sabihin nun. Dahil kailangan ginagabayan ng magulang at obligasyon nila ito sa kanilang mga anak. Kaya dapat obedient kayo sa mga magulang. Mga ama, huwag ninyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka manghina ang kanilang loob. Kung minsan yung ama ang labis ang parusa na binibigay. Sa iba naman, ang ina at ang ama naman ng mabait. So, huwag daw labis. Kailangan siguro ng paliwanag, taimtim at matyagang pagtuturo sa halip na saktan o corporal punishment. Kinakailangang ipaunawa kung ano ang dapat, kung ano ang moral, kung ano ang karapat-dapat. So, ang mga bagay na ito hindi malayo sa pinagdaanan ni Jesus. Anyway, alam natin na si Maria ay walang kasalanan, free from original sin. Si Jose ay isang mabuting tao, mabuting ama. Masasabi natin sila ay perpektong pamilya. Pero dumaan sila sa pagsubok. Ano yung pagsubok na yun? Pagsubok na iligtas. Iligtas, protektahan, ipagtanggol ang mag-anak. Dahil yung anghel nagsabi kay Jose, pumunta kayo sa Ehipto dahil papatayin ang anak mo. Kaya sinunod ito ni Jose, kasama si Maria, si Jesus na bata o sanggol, ay nagbiyahe papuntang Ehipto. Ikumpara natin sa mga Pilipinong migrante, migrant people, na naninirahan sa ibang bansa. Yun po ay isang foreign country. Dahil labas na yun sa Israel. Wala kang kakilala. At siyempre, itataguyod mo ang iyong pamilya, maghahanap buhay ka, makikisama ka sa mga tao doon para maitaguyod ang iyong pamilya. So, ang sikreto ni Jose, masasabi nating LTO. Ano yung LTO? 3 letra. Listening. Marunong siyang makinig. Trust. Nagtitiwala siya sa Diyos.
and O, obedience. Ang kanyang narinig ay agad-agad niyang ginagawa sa akto o sinusunod kung ano ang instruction sa kanya. Bilang pamilya, saan tayo makikinig? Sa social media, sa mga prominenteng artista, sa mga iniidolo nyong social media personalities. Sinong pakikinggan natin? Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Hindi tayo maliligaw, hindi tayo mapapariwara. Ang kaligtasan, ang seguridad ay nasa salita ng Diyos. Kaya dapat, ang sentro ng bawat pamilya, walang iba kundi ang banal na mag-anak. Ang ating huwaran at humihingi tayo ng lakas sa kanila upang mapagtagumpayan natin ang mga pagsubok, ang mga kahinaan, para katulad nila, tayo rin ay mapabilang sa mga pinili anak ng Diyos. Pahayag natin ang pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawag tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, dinilibing, nalawag sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguling, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa patawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Diyos na ating Ama na nagsugo sa Kanyang anak upang tayo'y iligtas. Taglay ang mga pusong nagpapasalamat. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Maging huwara nawa ang simbahan sa mundo sa pagsusumikap na magkaroon ng kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Ituring nawa ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ang salita ng Diyos bilang batayan at adhikain ng kanilang mga pagsisikap. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Patuloy nawang lumago sa paggalang at pag-ibig ang bawat pamilya sa daigdig. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Maging inspirasyon nawa ang mga magulang sa kanilang mga anak upang mahikayat silang magsikap sa kabila ng kahirapan at pagkabigo. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Makapiling nawa ng Diyos ang mga kapatid nating namayapa na at matagpuan nila sa kanyang kaharian ang liwanag niyang di nagmamaliw. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Diyos naming Ama, mapuklod nawa kami bilang isang pamilya sa ilalim ng iyong dakilang pagmamahal. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Maria,
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa burihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha sa pagganap namin sa hain na pakikipagkasundo, kami naway tuwanga ng mahal na Birhen at ni San Jose. Sa aming pagdalangin para maging matatag ang mga mag-anak sa iyong kagandahang loob at kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di na naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya, ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kahali-halina. Kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilog po ang lahat. Manaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan at sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Dahil di naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leo na aming Papa at ni Milo Hubert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagsitayo na po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas doon.
Iniling namin kami aliya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsilod po ang lahat para sa panalangin ng Apostol San Andres. O maluwalhating Apostol San Andres, ikaw ang unang nakakilala at sumunod kay Kristo, ang Kordero ng Diyos. Kasama si San Juan, matapat mong sinamahan si Jesus sa kanyang misyon dito sa mundo. Ikaw rin ang nagikayat sa iyong kapatid na si San Pedro upang maging tagasunod ni Jesus. Sa iyong pamamagitan, buong puso ginawa namin masundan si Jesus at ang kanyang mga turo. Turuan mo kaming mag-akay ng aming kapwa tungo kay Kristo, nang amin siyang sama-samang ibigin at paglingkuran. Tulungan mo kaming matutuhan ng kahulugan ng pagpapakasakit ni Kristo sa krus, nang malugod ginawa namin pasanin ng aming mga krus araw-araw ng walang pag-aalinlangan. Ama naming makapangyarihan, kami nakikiusap na iyong paunlakan, sa hiling namin kami laging inalangin sa iyong harapan. Ni Apostol San Andres na nangaral at nangasiwa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Apostol San Andres, magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang sa piling na banal ay gawin mo makapamuhay gaya ng banal na mag-anak matapos naming pangatawanan ang aming mga pananagutan. Sa lupang ibabaw kami naway makasalo sa kanilang kasiyahan sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At At sumayin. pagpalain kayo ng mga pangyayari ng Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang misa, humayon sundin ang halimbawa ng banal na mag-anak sa inyong buhay. Salamat sa Diyos. Ateka.